Po tayo na. So please, attention, tabi nyo yung mga dapat na namamaging hadlang sa inyong pakikinig. Isang tabi nyo yan, cellphone, whatever, ng mga galaw-galaw para maging focus tayo. Nasa church tayo, dapat nakapokus ang ating mga mata at ating isipan. So the title of our message this morning, one message you cannot ignore. One message you cannot ignore. So, nababasa natin sa book of Matthew, pagdating sa itang the sower, yung nagasik, yung nagtatanim. So, may dito tayong mga bagay na matutunan this morning about doon siya tawag the sower. Kung balikan natin, sabi ng verse 1, the same day when Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitude were gathered together unto him, so that he went into the ship and sat, and the whole multitude stood on the shore, and spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. One message you cannot ignore. Itong mensahe ito ngayon, maniniwala ko na I hope na hindi mo ito pwedeng i-ignore lang o ibaliwala ang labas mo sa lugar na ito. Minsan, ang lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos, minsan, marami na tayong narinig, pero ang problema, hindi nagiging application sa buhay natin. Kaya that's why ang Bible ay laging nagsasabi, nag-remind sa atin. So sana itong mensahe ito ay nakita natin sa itang the sower. So point number 1, so ginamit ng Diyos itang the parables, no? Yung mga bagay sa langit na dito sinasabi sa atin sa panahon ngayon. So point number 1, dapat sa pinakamalaga. Number 1, the task of the sower. Yung task. Alam natin, pag sinabing the sower, ang halimbawa dito ay isang farmer, ang isang magsasaka. Ang isang magsasaka, alam natin ang buhay niya na kung saan talagang nandoon ang kanyang tinatawag, ini-invest lahat ang kanyang lakas, ang kanyang pera, ang kanyang tinatawag na, pagka yung time, para lang doon sa kanyang tinatawag na gawain. So, bakit ginamit natin ang salitang farmer? Kasi, minsan, yun ang nakita natin na talagang hard work na trabaho. From morning hanggang hapon. At din minsan, ang trabaho ng isang farmer ay hindi pa sometimes sigurado ang kita doon. Alam natin yan. Minsan, kahit walang bagyo, na peste naman, minsan talagang ang dami nilang na-invest na panahon. So, tingnan natin sana ang gawain ito ng farmer o the sower ay mag-relate sa atin bilang Kristiyano. So, the task of the sower. So, dito sa atin, alam natin, nakita natin ang isang magsasaka. Ako, may member tayo si Brother Mauricio, talagang nakita ko ang kanyang buhay. Noon pa man, yun ang pinapalaki niya sa kanyang mga anak. Yun ang talagang ginagampanan niya para lang makapag-alam ng kanyang mga anak at makapagtapos at may bigay ang kanyang mga pangailangan. So, dapat tayo sa tatlong punto doon sa the task of the sower. So, number 1, may tinatawag the sower identity. So, pag sinabing identity, makikilala talaga kung anong klaseng tao ka. Sa pamagitan ng iyong trabaho, ng iyong kasuotan, ng iyong pamumuhay. Yung identity. Halimbawa, ako, pastor. Pag ako'y lumabas, pag nakita ko ng tao na nakabarong, isipin na talaga, pastor siguro yan. Lalo na pag nakausap na, pag lumabas na yung mga salitang about the Bible. Depende sa itsura. Pag teacher, yung uniform nyo, pag nakita kayo, teacher yan, si ma'am yan. So, na-identity nakikilala ang bawat isa. So, yung magsasaka, ganun din. Kapag nakita mo isang farmer, lumabas sa bahay niya, dala niya kanyang itak, dala niya kanyang tinatawag na kunting mga kaldero, o mga bagay doon sa kanyang pagsasaka, makikilala mo na siya'y magsasaka. Pero, meron tayong matutunan dito. Kaya nga napakalaga yung identity ng isang Kristiyano. Amen? Kaya sabi ko nga lagi, kung sa loob ka ng church, dapat hanggang sa paglabas mo sa church dito, makikita pa rin ang buhay ng Kristiyano. Amen? Ang nakakalungkot lang kasi minsan, nasa church tayo, okay ang ating ugali, okay ang ating buhay, paglabas natin, nawala ng ating identity na bilang Kristiyano. Hinuhubad na natin. Kaya minsan hindi mo maalis, kahit sa pagbibihis ng damit, makikilala mo kung Kristiyano sa hindi. Tama?
Pag nakakita kang babae sa labas sa palengke, nakapalda, agad isipin mo, siguro Kristiyano to, born again to. Kapag nakita mo naka-short, tingin ko, anong tingin mo doon? Nasa palengke ka. Kristiyano o hindi Kristiyano? Siyempre, hindi Kristiyano. Dahil niwala tayo, ang isang Kristiyano, nagsusot ng tamang damit. Yung identity mo. Amen? Masakit ito, pero masasaktan kayo para pares tayo nito. Tama? Napakalaga kasi yung identity. Yung pagkakilala sa iyo. Kaya ang church nito, halimbawa itong Valor Bay Lighthouse Baptist Church, makikilala ito ng paligid natin kung anong klaseng tao dito at anong klaseng pastor man kayo. Naunahan nyo? Kaya pag lumabas ako, dala-dala ko ang pangalan ng Valor Bay Lighthouse Baptist Church. At paglabas mo, dala mo rin dapat yun. Na ikaw ay nabilang sa church dito. Kaya ang isang sower, isang nagtanim, isang magsasaka, as a farmer, sabi nga, ang makikilala mo isang farmer sa pamagitan ng kanyang daladala. Nandun siyempre yung palay. Yung kanyang hawak. Yung kanyang tinatawag na kalabaw. O anumang gamit about the farming. Makikilala mo yung identity. Kaya mga kapatid sa panampalataya, tandaan natin, hinintulad tayo sa mga taong ito para ma-identify kung sino ka ang klaseng tao. Kaya kung manginginom ka, hindi kasi. Kung smoker ka, hindi kasi. Kasi ang tunay na ligtas, binago ng Diyos. At unti-unti nilalayo ng kasalanan. Sabi ko nga, wala namang sinless na tao. Pero pwede maging less, malis ang iyong paggawa ng mali. Kasi you are Christian. Kaya pangalagaan mo ang identity mo. Amen? Pangalagaan mo, sinasabi mo, ako'y saved, ako'y anak ng Diyos, ako'y baptist, ako'y totoo, Bible believer. Dapat yung identity mo, dala-dala mo yan. At huwag mong iwan ang iyong pagka-Kristiyano sa loob ng church nito. Paglabas mo dyan, hindi ka na Kristiyano. Mali yan. Tama? Kaya kung ano ka man klaseng tao, kahit ano man klaseng buhay mo ngayon, pero pamantayan ng salita ng Diyos, dapat yung identity mo, yan ay pangalagaan mo. Kaya sinasabi nga natin, kung ikaw ligtas, hindi mo na ginagawa mga bagay dapat na ginagawa mo sa dito. Kasi hindi na tayo gaya ng dati. So pangawakan mo ang identity mo. Amen? Pangalagaan mo yan, ang buhay Kristiyano ng pangalan. Dahil kalakip ng iyong pangalan, ang pangalan ni Kristo. Kaya kung may mga problema minsan ka dinadaanan, o kasalang ginagawa, tandaan mo, because your identity, nakikilala ka kung sino ka. Kaya makikita mong tao kung anong klase isang tao sa kanyang palipahinan. Amen? So, yung task na binigay sa iyo, so una, nakita dito, yung identity ng isang magsasaka. So, tayo ay laborers ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay saved, dapat mayroon ka ng compassion sa kaluluwa ng tao. Dapat makikilala ka, you are soul winner. Makikilala ka na may burden ka na sa kaluluwa ng tao. Amen? Di ba mapapansin mo, pag pumunta ka sa ibang mga lugar, makikilala mo sa Kristiyano na tunay na may burden sa kaluluwa sa pamagitan ng kanilang identity. Ano yun? Kaya pag isang tao, isang Kristiyano soul winner, paglabas niya, nagdala sang gospel tracts, namimigay siya sa ibang tao, nagsasabi siya, salita po ng Diyos. Makikilala mo talaga ang isang tunay na Kristiyano. Amen? Kaya sa buhay natin, huwag nating i-ignore ka tayo, anak ng Diyos. Huwag mo i-ignore na hindi ka ligtas. Kung talagang saved ka, makikita ang pangalan mo at makikilala ka sa iyong katayuan na yan. Kaya dito ay thank God. Sabi ko nga, hindi naman tayo magaling, pero nakikilala tayo because sa pag-aaral sa ito. Ito po sa ito ng Diyos. Tapos sinabi nila sa Pastor Jacob, isang, niya ko yung, niya ko rin sa mga gito ng video-video na ito. Kaya lang, minsan mga request sa mga members sa ibang lugar, Pastor, pwede paano makapagpagilig ka. Pero malaga, hindi yung magaling, kundi yung pamumuhay mo na bilang Kristiyano. Yun yung identity mo na kasama si Kristo sa buhay mo. At yan dapat nakikita sa atin. Amen? So pangalawa, letter A, the sower of identity. Number 2, the sower, investment. Nakikita sa isang sower, sa isang nagtanim, may investment siya sa kanyang buhay. Kaya ang isang Kristiyano, dapat meron kang investment sa buhay mo. Meron kang, kumbaga, yung investment ng buhay mo ay nilalatag mo sa Panginoon.
Kaya mga farmer, nag-invest sila talaga ng kanilang lakas, ng kanilang time, ng kanilang effort, ng kanilang pera para doon sa kanilang tinatawag na position bilang farmer. In-invest nila maraming panahon dyan. Tama? Maaga pa lang, gising na ang magsasaka. Wala ko nakita magsasaka, nagising alas 10 ng umaga. Alas 5 pa lang, nandoon na yun sa bukid. Tama? Iba nga, doon ang nirahan eh. Si Badon Moisio, kalati ng buhay, nandun na sa papa nila ito. Nandun na. Nagtayo ng kubo, katabi ng palay, papagising, palay ka nakikita. Yung investment, kailangan natin. Sabi nga, as the farmer must give something away before he can expect to receive anything in return. Kaya pag nag-invest ka sa Panginoon, nag-expect ka talaga na God will return to your investment. Wala namang in-invest na hindi mo. Wala kang kukunin, wala kang expect ng bunga. Kaya as a Christian life, sana makita natin kung mag-invest man tayo sa buhay, hindi lang dito sa lupa, mag-invest tayo sa mga bagay sa langit. Kaya dito po pasok ang inyong buhay, invest mo sa Panginoon. Amen? Yung kalakasan nyo, ibigay mo sa Panginoon palagi. Yung treasure nyo, by the way, hindi mo treasure yan, binigay ng Diyos sa blessing financial sa iyo yan. Yung trabaho mo, treasure mo yan, o binigay ng Diyos sa iyo yan. At dapat yan ay ipinapakita mo, in-invest mo sa Panginoon. Amen? Kaya sana, pag binuksan ng Diyos yung account ng pangalan mo, nandun yung investment mo. Kaya lang minsan, sabi ko nga, bilang Kristiyano, ini-ignore natin ang salitang investment sa Panginoon. Nakapokus tayo sa mundo itong mga bagay. Lagi sinasabi sa mga Kristiyan, kahit ano pa sir narating mo sa buhay dito, kahit ikaw ay isang mataas na pagtungkulan, na nakapagtatayo ka ng bahay dito, may sasakyan ka maganda, marami kang lupa dito, pero lahat yan ay wala yung kabuluhan. Mamamatay ka at wala ka padalagyan. Tama? Wala. Wala talaga. Kahit anong ipon mo dito. Pero pag invest mo ang buhay mo sa Panginoon, anumang nilatag mo sa Panginoon, meron niyang kabuluhan. Amen? Kaya kung saan mo ini-invest ang buhay mo, doon ka nag-expect ng blessing. Tama? Magagay naman kayo. Wala lang mag-invest ka sa negosyo, wala kang isip na tubo. Ha? Wala namang nagpukay ka ng lupa, kapitan ng kamuti, na wala kayo na-expect ng buhay ng kamuti. Siyempre kung saan ka nag-invest, dahil mo ninugulo yung oras mo, yung time mo, yung strength mo, yung treasure mo, meron kang expect na matanggap mo at mag-return sa iyo. Tama? Kaya dito sinasabi na kayong mga kabataan, malakas kayo, invest nyo ng buhay sa Panginoon. Kasi baka araw pa nag-asawa ka na, hindi mo na magagawa din yan. Tama? Kasi may kahati ng Diyos sa iyo eh. Nandiyan na si Pulo Pastor, ang guwapo. Talagang guwapo yung asawa mo. Doon na lahat. Wala ka nang invest sa Panginoon. May kahati na, tama? Kaya habang malakas ka pa, habang ikaw nandito pa, invest mo ng buhay mo. Para sa ganun, marami kang anin papalik sa iyo. Tama? Kaya nga, point letter C. Ito, the sower, may tinatawag the sower intentions. Ang kanyang pagtanim, hindi nagtanim na walang tinatawag na parang naghagis na nawala ng intensyon. Kaya nga mga magsasakay, yung binungkal nilang property na lupa na yan, kapag sila umagis minsan, alam mo, may dalawang pagtatanim eh. Mayroong naghagis, mayroong nagpunla at nilagay ito. Diba? Pero makikita mo, lahat yan, intentional nila na ang buto makarating sa lupa. Tama? Alam naman sa kita ka ng highway, ito yung lupa mo, ito yung daan. Pag nag-agis ka, dito ka sa daan. E di lahat marami dyan, wala konti pupunta doon sa lupa mo. Kaya ang sower, binigyan ng Diyos ng wisdom para talagang makita niya. Kaya ang isang magsasaka, may tinatawag intention. Sabi nga, at this farmer cast the seed into this field. Talagang doon niya nilagay. Kaya, marami akong buto dito. Sabagay, ito naman, bigas na ito, tama? Hindi na ito palay. No?
Pero, kung yan ang aking lupa, at ito ay simento, dadaan ng mga daan, hindi ako mag-aagis basta lang dyan. Ang gagawin ko, itong butong daladala ko, pupunta ako sa lupa na ito, at doon ilalagay sa lupa. Intentional yan. Tama? Ang walang intention, ito ginagawa niya. Sabi ko nga dyan ng simento, doon ng lupa. Hindi naman yung intention talaga magtanim. Ang gagawin na ito, okay, yung nahulog doon sa mga pato, hindi talaga tutubo yan. Pero pag sinabing intention sa pagtanim mo, as a sower, as a farmer, as a Christian, dating ang araw, talagang lahat ng tinanim mo ay magbubunga ng maganda. Ibig sabihin, kung ikaw ang task na binigay sa ng Diyos, ginagampanan mo, una, talagang pinapatunayan mo na ikaw ay Kristiyano, pangalawa, nag-invest ka sa Panginoon, pangatlo, intentional mo mag-serve sa Diyos, ibibigay mo talaga ang buhay mo. Kaya sa paglilingkod, hindi ito patsamba-tsamba. Hindi ito kung gusto mo lang. Tama? Intentional. Kung gusto mo mag-serve, mag-serve ka. Kung gusto mo umawit, umawit ka. Kung gusto mo magtugtog, tumugtog ka. Hindi yun. Masamang pakiramdam ko. Tamad. Napapagod ako. Anong klase yan? Gawain ng Diyos yan, hindi gawain ng mundo. Sa trabaho, pwede ka magdahilan. Sabi mo, masakit ulo ko dahil hindi ka papasok sa school. Pwede mo gawin yan. Pwede mo lukuhin. Pero sa Diyos, hindi mo pwedeng lukuhin yan. Pero pag hindi mo talaga kaya, alam ng Panginoon naman, hindi mo na kaya. Pero kung kaya, sakit lang ng ulo, marami mo ng dahilan. May mga bagay kang ginagawa, pero pag napabayaan mo ang gawain ng Diyos, hindi ka pupunta sa field na yan. Anong mangyayari dyan? Tapos nag-expect ka ng blessing? Nag-expect ka ng reward? Nag-expect ka ng mga bagay sa mundong ito, pero hindi mo lang ginagawa sa Panginoon ang buhay mo? Ano mangyayari? Yung task na dapat ginagampanan natin. Kaya, the sower intentions ang kanyang ginagampanan. Amen? Kaya gampanan mo. Sadyain mo talaga. Ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Pumunta ka sa church para makinig ka. Hindi ka pumunta dito para makita ka namin o makita ka. Hindi. May intention ka. Gusto mo matuto. Gusto pag natuto ka, i-apply mo sa buhay mo at gamitin mo. Intentional yan. Hindi pupunta ka lang doon. Kapag dito. Inimbitahan ka sa birthday. Siyempre intention mo kumain. Ano naman pumunta ka doon na birthday? Titingin-tingin ka lang. Intention mo doon. Siyempre kakain ka talaga. Yun ang birthday eh. Tama? Kaya pumunta ka kahit ano mangyari, birthday yan eh. Ganyan din ang dapat sa ating buhay natin. Kaya yung task binigay ng Diyos sa atin, dapat may tatlo pang bagay. Una, patunayan mo na ikaw Kristiyano. Yung pamumuhay mo. And then, yung investment mo sa Diyos. Dahil alam mo, you expect to receive anything to return pa sa'yo. And then, intentional dapat ang iyong ginagawa. Kaya sabi mo ang paglilingkod ng mga pastor, hindi ko sasabi yan. Ang buhay namin, may namatay tayo isang pastor, Pastor Roland, na libing na kahapon. Talagang, sino ba mang gusto mamatay isang pastor kung... Pero it's disappointed eh. Kaya ang asawa yun, talagang napakahirap sa kanyang kalagayan. By the way, very sorry isang naisip din namin ni Messi, yung mamay eh. Paano kuya kung ako naman namatay kahapon? Paano ng aking asawa at ng anak ko? Kami sabi ko, talagang napakahirap pala pag namatay ang isang pastor na balik pa mga bata, sino may iwan? Saan sila natira? Alam ibig sabihin? Pag-isipay mo balang araw, ano yung pastor family, may bahay talaga kami. Pero hindi mo sabi, bumili kayo bukas, wala kayong pira. Pero isipin nyo, kasi uwi ng Pasig yan kung wala na. Kasi nung magpapakain sa kanila. Kaya nakita ko yung damdamin ng asawa ni Pastor Roland. Pero nag-invest din ng buhay sa Roland. May mga bunga din. So the task of the sower,
Number 2, hindi pa ba kayo? May tinatawag the treasure of the seed. Kaya ang seed, ang buto sa mga farmer, yung palay, yung buto ng mga mangga, sa lahat ng mga nag-invest ng buto, sa kala treasure nila yan. Tama? Kaya ang treasure, pinangalagahan nila sa kanilang mga kamay. Kaya ang treasure natin, ang salita ng Diyos. Pangalagahan natin. Ito yung ating ilalagay. Pag-ingatan natin. No? Sabi nga dito, when the farmer walked into his field with the seed of God, awak-awak nila yung mga seed na yan. Iningatan nila yan. And he hold his hand in genuine treasure. Kaya ang alagaan mo, ang iyong buhay mag-Kristiyano, yung pananampalataya mo, pangalagaan mo yan, dahil yan ang treasure mo, ang Panginoon mo. Amen? At ang salita ng Diyos nito na pinapakinggan mo, ito yung treasure dapat natin. Tama? Kaya hindi dapat natin binabaliwala ang salita ng Diyos. Treasure mo yan. Ipaglaban mo yan. Mahalin mo ito. Gaya ng isang farmer, daladala niya ang mga buto. Iniingatan niya na baka mahulog sa tao na hindi may tanim. Kaya nga, sa kanyang paghawak, may tinatawag, he holds a great power. Buhay yun eh. Yun yung kanyang blessing eh. Tama? Yung trabaho mo, di ba? Iniingatan mo yan eh. Kasi dyan ka nabubuhay. Dyan ka kumakain. Dyan ka naging blessing sa iba. Tama? Ano ka niyo ba? Kaya treasure natin, ingatan natin ang salita ng Diyos. Yung ating testimony, may tinatawag big power, may buhay yan. Kaya ang mga pare, pag nila yan, hindi agad nag-iisip na, alam nila eh. Alam natin, ang palay, almost 3 months bago talagang tumubo yan. Depende pa sa pag-alaga niya. Dito, salamat, yung talong, hindi ko mag-tenin, yung dahil bunga. Hindi nyo ba ang talong yan? Naka 35 na ako nakukuha dyan. 335 peraso nakuha ko dyan. Bukas mag-aani uli ako. Kakanina, nahin ko kanina, ang umaga. Kaya ulan yung mamaya, talong. Retong talong na naman. Sabi sa akin, "Bay, Pastor, pag tumubo na talong mo dyan, magsasawa ka dyan." Sabi ko, wow. Sabi ko, kaya tinan ko yan, pa sa mga member namin. Papaguhin mo, talong na yung buho natin. Treasure. Diba? Kaya mayroong great power ang mga buto, mayroong ka. Kaya ito yung kapangyarihan ng buhay Kristiyano, ang salita ng Diyos. At ito yung buhay nito, ito yung binabahagi natin sa ibang tao. Ito yung inahagis natin yung buto sa kanila para mayroon silang buhay din na wala sila noon. Nagaya natin. Siyempre, he holds a great promises. Kaya habang inahawakan ito ng farmer, ang kanyang buto, iniingatan niya dahil treasure ito, buhay ito para sa kanya, and then magkaroon ito ng maraming bunga pa. More and more and more. Tama? Kaya ang isang sakong palay, alam ko, almost ilang kaban ang pwedeng anihin yan. No? Kaya nga minsan, si Father Robby Ulaya ay ang testimony niya, nakapagpaali siya ng almost 150 kaban sa isang hektarya. Kasi sa kanya, sa mga farmer, treasure nila yan. Ano bang treasure mayroon ka? Di ba iniingatan mo? Yung trabaho mo, yung business mo, yung mga anak natin, amen? Tama? Yung ating tinatawag ng mga treasure natin yan, kaya gusto natin mangyari para yung buhay natin, ang ating mga pangailangan at marami pa tayo maging blessing. Kaya, gaya ng isang farmer, the treasures of the seed. Hindi pa ingatan. Kaya sa salita ng Diyos, yun ang ating pinaka-treasure. Sana ma-share natin yun. Sana maparating natin sa salita ng Diyos sa field talaga. Kaya itong desire ko pumunta ng ibang mga lugar. Hindi pa lumipat. Sabi ko nga kung bless ng Diyos ang lugar ng Bordongan at kung may mga sasakyan niya, pupunta dito yun. Amen? Makikita natin sila. Pupunta ako nandiyan na Germany, binabagal nito. Magtatandi ka dito. Kasi yun talaga ang kailangan eh. Hindi sabi ng Bible, di ba? Pumunta ka sa Jerusalem, Judea, and Samaria. Kaya pag hindi ginawa yun mga kapatid, baka ito-question ng Diyos ang church nito. Hindi ba nakita yun? Kaya ito yung paraan na kung saan pumupunta tayo. Para lang ang salita ng Diyos, yung seed, ay mailagay sa mga tao doon.
Pa isang araw tutubo yan. Mag-expect ako ng may mga saved sa lugar ng Bulungan, may mga saved sa lugar ng Dipakulaw, may mga saved sa Diamanin, may mga saved dito sa mga lugar dyan. At salamat dito sa panahon ng lockdown. May bunga tayo sa Dikalayuman. Amen? Si Tina, akala ko hindi niya totoo makikinig. Pero nandito na siya. Amen? Babaptay lang natin niya siya. Bakit? Meron tayong tinanim eh. Piyuntahan natin yung lugar ng lupa na yun eh. Kahit matigas yan, kahit mga buhangi yan, kahit maputik yan, pumunta ka lang. May good ground din yan. Magbubunga yan. Amen? Pero hindi lahat ng inasik natin ay tutubo, tama? Kasi iba punta lang sa wayside. Kukunin ng ibon lang yan. Ay ang tao, maraming mga tumanggap, pero hindi man nasave talaga. Kasi nga, hindi naman talaga totalit na tumanggap. Inago lang ng Diablo, maseta. Iba naman na, nahulog doon sa tao ng mabato. Tumubo, pero hindi man nagtagal. Ibig ganun ng mga Kristiyano din eh. Natap sa mensahe, pag wala na rin. Pusong bato ka na rin. Nag-invitasyon pa, pumunta pa dito, paglabas na dyan. Ilang akbang lang. Wala nang salita ng Diyos sa utak. Sa utak. Ilonggo naman tuloy ang utak. Kasi sa amin utak-utok eh. Nawala na. Kaya i-treasure nyo ang salita ng Diyos. Amen? Kung gaano pinangalagan ang iyong posisyon, trabaho mo, treasure mo yun eh. Ganun din ang salita ng Diyos. Kaya sa panguli, ay salamat, tapos na si Pastor. Panguli, may salitang the testimony of the soul. Anong klaseng buto? Anong klaseng soil ang pupuntahan mo? Amen? Saan ka kaya talaga itinanim? May apat na bagay na soil. Yung tinatawag the compacted soil. Ibig sabihin, the wayside. No? Sabi doon sa verse 19, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is the which received seed by the wayside. Ibig sabihin, dumating nga, pero hindi naman talaga, inagaw lang. Kasi ang puso mo, hindi naman talaga totoo. Kaya minsan maraming Kristiyano sa church, hindi ka naman totoo. Kaya inagaw lang ng Diablo ang narinig mo ngayon. Mamaya wala na yan. Sana hindi tayo ganun. The crippled soil. Ibig sabihin ng crippled, kaya tawag na stony side sa mga matutulog. Ang pangatlo, crowded soil. Nahulog doon sa lupa, pero hindi na crowded dahil nandun yung mga kasalanan. Gawin ng example yung total and seal. Nang lumabas siya, lumabas din mga matinik, at nasakal ka na. Kaya hindi ka lumalagot. Kaya sabi ko sa mga kaibigan natin na, sabi ko sa kanila, nagtanong sa akin isang inmates na nakalaya, Pastor, ano bang gagawin ko para talagang matalikuran nito? Sabi mo na lagi, no. Pag dinotokso ka na ng ganitong mga bagay, sabi mo, no. Hindi ko yan gagawin. Ayaw ko. Para doon, para alisin yung mga thorns sa buhay. Para makapatuloy ka. Siyempre, yung pinakahuli na soil, tinatawag, the soil, the choose soil, mean the seed filled good ground. By the way, bago magkaroon ng mabuting lupa, meron dyan nagdinis. Tama? Kaya ako niniwala ko ang good ground, hindi sinadya naging mabuting lupa yan. Meron yung nagbungkal, meron naglagay dyan ng buhay, para ang mga tao dyan, ang buhay mo, ay may lagay sa mabuting lupa. Kasi meron na naganda para sa iyo. Kaya ang church, ginamit ng Diyos yan para sa iyo. Amen? Kaya sana ikaw isang soil na pipiliin mo doon sa good ground. Kailangan doon. Bakit? Isabi ng Bible, pag nasa good ground ka, pwede ka magbunga. 100-fold, 60-fold, 30-fold. Basta may fold. Ang problema, para bang salitang halaman, pang inside door ka lang. Pang loob lang, hindi panlabas ang yung testimony. Kaya nga, piliin natin ang soil. Kaya ang salita ng Diyos, yan ang ating tinatawag na
yung gospel, yung soil, yung puso natin, diligan natin, diyan natin tanim ang salita ng Diyos at ating pamumuhay. In our conclusion, itong tanong, what kind of fruit